Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating makasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawaan mo kami, Kristo, kawaan mo kami, Panginoon, kawaan mo kami, Panginoon, kawaan mo kami. Silupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, nasamba ka namin, inagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil sa nagila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Dong na anak ng Ama. Na nagalis ng mga kasalanan na sa tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kananang naman. Sa pagkat ikaw lang ang banal.
ang taas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalubong sa pagtalima namin sa mga ito. Kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito. Kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poo'y purihin, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Purihin ang buong Diyos, na sa dukha'y nagtatampo. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoon Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Purihin ang buong Diyos, na sa dukha'y nagtatampo. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang buong Diyos, na sa dukha'y nagtatampo.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, pinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaini po ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulusay nito ang kaniyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isang ngayon tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya una, gaano utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50. Sabi ng katiwala, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 habang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito.
sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya, sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niyang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo paglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Diyos na buhay, palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati rin po na magandang umaga sa mga nanonood sa kanilang tahanan. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, congratulations po. Marahil sasang-ayon ho kayo sa akin kung sabihin kong isa sa pinakaayaw ho nating subject ay mathematics. Kahit ako, ayaw ko din. Bakit? Ayaw ho natin ng kwentahan. Pero, bakit nga ba ho ba kapag pinag-usapan ang pera, bagsak sa mathematics, pero ang galing naman hong magkwenta? Lalo na't kung pag-uusapan ay bayaran. Hinding-hindi mo maiisahan. Bakit nga ho ba pag pinag-usapan ng pera, pasintabi ho sa word na gagamitin ko, bobo, pagdating sa pera ay tumatalino. Pag perang pinag-usapan, ang mga walang alam, nagiging henyo. Anong tawag ho natin diyan? Switik. Para sa ilan, madiskarte. At ang iba ay tuso. Ang mga bata na nagliligalig. Minsan, ang pampaamo, abutan mo ng 20 pesos, tanggal ang ligalig niyan. Ang mga matatanda, pag nagliligalig, alam na ninyong inyong gagawin. Ang inyong mga asawa, pag nagliligalig, pag naaruhan ng 2,000, alis ang ligalig. Bakit nga ho ba pag pinag-usapan ng pera at kayamanan, ang galing ho natin, hindi tayo maiisahan? Ang sabi nga ho ay, nako, yan naman taong yan, makakalimot, pero hindi malalaglagan. May isa nga hong kwento, nagdasal ho kay Poong San Jose, at ang sabi ay, Poong San Jose, ay ako lamang ibigyan mo ng isang kabayo, ay akin itong ipagbibili, at pag naipagbili ko ito, hati tayo, idodonate ko sa simbahan ang pinagbilhan sa kabayo. Pag-uwi niya sa bahay, laking gulat niya sapagkat mayroon niyang kabayo sa bahay nila. Sinakyan niya.
hindi gumagalaw at maamo. Tuwang-tuwa siya. Pumunta ho siya sa palengke. Pero bago makarating sa palengke, nagkita ho siya ng isang manok na pilay at kanyang hinulit dinala din sa palengke. At pareho niya ho itong pinagbenta. Pero habang nagtitinginan ng mga tao, doon sa karatula na nakasulat, kung magkano ang presyo, ang mga tao ho'y tumatawa. Bakit? Sapagkat ang presyo ng manok ay 100,000 pesos at ang presyo ng kabayo ay 20 pesos. Pero may kondisyon, hindi mabibili ang kabayo kapag hindi binili ang manok. May isang mayaman na napadaan, nagka-interes at binili ang manok kasama na ang kabayo. Tuwang-tuwa ang lalaking ito. Bumalik sa simbahan, sabi kay Poong San Jose, San Jose, ito na ang kabahagi mo, 10 piso. Tusok, marunong, sabi natin, madiskarte. Sa ating ebanghelyo, hindi nalalayo ang katiwala na ito. Siyempre ho, the word itself, katiwala. Pinagtitiwalaan. Pakitingin ho sa inyong katabi, katiwa-tiwala ho ba yan? Naku, mukha pa lang, ay kaduda-duda na. Ay ganyan ho tayo minsan. Ay kutakot ho nating husgahan, mukha pa lamang parang hindi nagagawa ng mabuti. Yung katiwala din ay ganun ang kanyang ginawa. Yung may utang ng 100 tapayang langis, ginawa niyang 50 na lamang, at ang may utang na 1 kabang trigo, ginawa na lamang niyang 80. At ang sabi niya, may tatanggap na sa akin. Marunong. Pinuri ng Diyos ang kanyang karunungan. Pero magtataka tayo. Bakit pinuri ng Diyos? Pinupuri ba ng Diyos ang pagiging dishonest? Pinupuri ba ng Diyos ang isang magnanakaw? Hindi ho. Maliwanag sa atin ang pinuri ng Diyos ay yung taong ito ay marunong pala naman siyang gumawa ng pamaraan sa makamundong bagay, pero sana ay ginawa din niya ito, ang pangapamarang ito, para sa makalangit at makadiyos. Hindi ho na nalayo sa atin yan. Kapag inimbitahan mo, nasasali sa isang organisasyon, o imbitahan mong sisimba, napakaraming dahilan. Bago sumama, bago magsimba, pero yayain mo naman sa binyagan, wala pang bininyagan, nasa bahay na. Yayain mo naman sa kasalan, nagpipicturan pa nga din nasaan na, nandun na sa kasalan. At nakain na, nauna pang kumain sa ikinasal. Nakakagawa naman pala ho ng pamaraan sa makamundong bagay. Bakit para sa Diyos hindi makagawa ng pamamaraan? Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Ang pinagkatiwalaan sa maliliit na bagay ay pagtitiwalaan din sa malaking bagay. At ang hindi pinagtiwalaan sa maliit na bagay ay hindi rin pagtitiwalaan sa malaking bagay. Natural para sa atin yun. Ba't mo pagtitiwalaan? Simpleng bagay hindi pagtiwalaan. Bakit bibigay mo malaki? Tayo lahat ay katiwala ng Diyos. Pero saan ba natin ginagamit ito? Yung ating pagiging matalino, yung ating pagiging marunong, saan ba natin ginagamit ito? Sa aklat nga ng Ecclesiastes, ano nga sabi doon? Wisdom is the beginning of the fear of the Lord. Ang karunungan, ang simula ng takot sa Diyos. Bakit hindi na ho tayo natatakot sa Diyos? Sapagkat ang pinapahalagan lamang natin ay kung ano ang pangangailangan ng katawan. Yung expression na sinasabi natin, ay walang kadala-dala. Natokhang na, walang kadala-dala. Walang katakot-takot.
na ospital na, saka iinom. Walang kadala-dala. Wala nang katakot-takot. Nawawala na ho yung karunungan na ipinagkatiwala para sa atin. At panghuli, sinabi sa ating ebanghelyo, ano ho ang sabi din hindi pwedeng paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Tunay naman ho, iiwan mo ang isa, iwawaksin mo ang isa, mahalin mo ang isa. Di ho masama maging mayaman, maliwanag. Doon ka dining mayayaman. Sigurado, marami naman. At sigurado naman kayo dinimikatiwala. Di ho masama. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Gamitin ninyo yan sa inyong pakikipagkaibigan. Ang mensahe pa ng ating Ebanghelyo, may pinagkatiwala sa atin, may ibinigay sa atin ng Diyos, huwag nating sayangin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala, sa iyong pagiging tao kay Kristo, binibigyan mo kami ng kakayahan na mapagtanto at makatugon sa aming pagkakakilanlan bilang iyong inampon na sa pamagitan ng pagpapakadukha ni Kristo, kami ay yumaman at yumabong. Tulungan mo kaming makatugon sa kaloob na ito. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Patatagin mo, Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya, kaming iyong simbahan, sa aming mga karisma at ministeryo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang maipakita nila ang kayamanan ng iyong kaharian. Sa mga dialogong kanilang tinataguyod at sa mga pulisiyang kanilang nililikha, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Hanguin mo kaming lahat na natitipon ngayon mula sa sari-saring pagdurusa na aming kinaharap araw-araw. Pagalingin mo kami sa physical, mental, emotional, at spiritual na mga aspekto ng upang kami lalong makapaglingkod sa iyo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Pahintulutang mong makahimlay sa iyong piling ang mga yumaong mahal namin sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Mapagmahal na Ama, huwag mo kaming tulutang lumublob sa sumpa ng kasalanan. Gawin mo kaming kabahagi ng iyong misyong makipaniig at magligtas sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen.
Gawing Manalangin po kayo mga kapatid yung pangating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay, ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa. ang kadakilaan mo, Hosana, Hosana, Sa kaitahan, asan inagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kiniya. Pinaghati-hati niyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa no po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. at patawarin mo Kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin. sa nagkakasala sa At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaroon po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, tinagalis sa makasalanan sa libutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanayan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Paspasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging pinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Magkakaroon po ulit tayo ng second collection bilang suporta o tulong sa National Catechetical Sunday. Maraming salamat po. Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
ng dilim mo ligaling, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa akin at sa sanggalang wina. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mahinang na Manalangin po tayo. Manaming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal ng pagkinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sa nawang umiral. Sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga na yung pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong lahat na nakisa ng ating banal na pagdiriwang. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na. Taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.